ay mga kabunyog, itong day 4 na ito, mas malala pa ang mga errors na nakumit ng kampo ni Sara. Mas malala, mga kabunyog. Ah, bakit? Hmm? Alam nyo, nakita nyo yung tinanong ni nakita nyo yung tinanong ni Bam Aquino, yung lawyer ng defense? Pinalitan nila, ah, ang magandang ginawa sana ng defense ngayon, pinalitan na nila si Joaquin, yung Carlo Joaquin Narvasa na nagkalat nung nakaraang linggo. At least hindi na yon yung sinalang nila. Ito ng attorney Mark Binluan. Medyo ano ito, medyo matino-tino itong Mark Binluan, hindi mayabang, hindi tulad nung Carlo Joaquin na wala nang alam kundi mag-object. 31 yatang objections yun. So, itong ano ngayon, si Attorney Mark Binluan, yung bata pang abogado kanina, medyo in fairness medyo hindi mayabang. Hindi mayabang, mga kabunyog. Hindi tulad nung nakaraang linggo, yung Carlo Joaquin Narbasa. Siguro mayabang yun dahil Narbasa. Pero ang layo niya dun sa kanyang lolo. Ang layo niya. Anyway, so saan yung malaking kapalpakan? Ano yung malaking kapalpakan? Napansin nyo yung tinanong ni Bam Aquino? Tinanong ni Bam Aquino, doon sa sagot ninyo, ibig sabihin yung sagot ng defense, yung answer, yung sinubmit na answer doon sa articles of impeachment. Yung kasing articles of impeachment, yan yung parang complaint. Yan yung complaint. Complaint affidavit kung sa criminal case. Sa impeachment kasi ang tawag diyan articles of impeachment. Ngayon, ang ginawa diyan ng defense, sinagot yang articles of impeachment. Ang tanong ni Bam Aquino, hindi nyo ba dininay dito sa inyong sagot, wala kayong denial doon sa pag-contract ng assassin? Kumbaga tinatanong ni Senador Bam Aquino, kasi nabasa ko yung inyong sagot eh. Hindi ninyo dininay na mayroon wala kayong hindi totoo na nag-contract o nagkontrata ng assassin si VP Sara o si Sara Duterte. Sabi ni Senador Bam Aquino, bakit hindi nyo dininay dito sa answer nyo? Wala akong nakita. Sabi nung abogado, si Attorney Mark Binluan, mayroon po. Hindi, wala, sabi ni Senador Bam Aquino. Wala, ni-review namin, wala eh. Hindi nyo sinagot yung tanong na yung aligasyon na nag-contract ba, nangontrata ba ng assassin si Sara Duterte? Mga kabunyog, mayroon na akong nababasa ngayon na mga komentaryo, wala nga talagang sagot. Ibig sabihin, mga kabunyog, mga kababayan, hindi nila sinagot yung tanong na yon. Yung aligasyon na yon na nagkontrata si Sara Duterte ng assassin. Ano yon? Isa kasi yon sa mga major allegations na si Sara Duterte ay nagkontrata ng assassin na papatay sa Pangulo, sa Vice President, ay sa First Lady, kay dating Speaker Martin Romualdez. Yun ang sinabi ni Sara sa video. Yung press ko noong November, anong pitsa ba yun? November, anong pitsa yun? Basta taong 2024 yun. November 23, 2024. Yan yung nag-press con na nag-meltdown si Sara. Binanggit niya doon, huwag kayong mag-alala, ma'am. Mayroon na akong kinausap na tao na papatay, na kapag may nangyari sa akin, may instruksyon na siya na patayin din si PBBM, si Lisa Araneta at saka si Martin Romualdez. Ngayon, hindi dininayan. Sabi ni Senador Bam Aquino, hindi nyo sinagot yung aligasyon na yan eh. Bakit wala kayong sagot doon? Sabi ng defense, mayroon daw. Pero wala daw, mga kabunyog, mga kababayan eh. Walang denial. Pag hindi mo sinagot yung issue na yon, yung aligasyon na yon, ibig sabihin, ina-admit mo. Pag hindi mo sinagot yon, totoo ba na nagkumuha ka ng assassin? Kumuha si VP Sara ng assassin para ipapatay ang Pangulo, ang First Lady. Dapat, sasabihin mo,
Ha? We vehemently deny. Oh, the Vice President vehemently denies. Oh, the allegation that she contracted an assassin. Oh, walang ganun mga kabunyog. Hindi dininay. Ibig sabihin, kung hindi mo dininay yun, problema yun. Malaking problema yan. Ibig sabihin, kung hindi mo yun dininay, hindi mo sinagot yun, inadmit mo. Ha? So yan mga kabunyog ang problema. Malaking problema yan. Ha? Ang sabi ng defense, may sagot daw sila doon. Pero nung nabasa ko yung sagot, ang sabi nila ganito, walang patunay ang prosecution na nangontrata nga ng assassin si BP Sara. Ganun ang sagot nila. Wala daw ebidensya o testigo ang prosecution na nagkontrata nga ng assassin si BP Sara. Ay hindi naman yun sagot eh. Ang sabi mo lang, ang prosecution ay walang ebidensya o patunay na nag-hire ang Vice President ng assassin. Pero hindi mo sinagot yung aligasyon. Di ba? Hindi pwedeng na-overlook yun. Hindi pwede. Kaya ngayon, medyo may problema sila dyan. May problema sila dyan. Kasi, hindi pwedeng ano yun eh. Hindi mo sagutin yun kasi major na aligasyon yun. Oh. Ang pagkakabanggit ng defense, ganito lang. Hindi na patunayan o walang patunay o walang ebidensya, walang testigo ang prosecution. Ay hindi naman denial yun eh. O hindi denial yun. Ang sinabi mo lang, wala naman kayong napatunayan na mayroon ngang hinire na assassin. Oh, yan mga kabunyog mga kababayan. Kaya sabi ni Senador Bam Aquino, hindi, wala kayong naging sagot. Eh siyempre, may abogado yan si Senador Bam. Tiningnan na ngayon yung sagot. Ang isa pa ganito. Tungkol dun sa pag-threaten ni Sara. Oh, hindi na rin nila dinideny na nag-threaten si Sara eh. Hindi na rin. Inaccept na nila, inadmit na nila. Oh, ano na? So ibig sabihin, inadmit mo na talagang nag-threaten ng ng ni Sara na ipapapatay ang Pangulo, ang First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez. Oh, inadmit na nila. Bakit inadmit? Ay 'di ba? Sinabi na ng defense nung nakaraan na nagawa lang naman ni BP Sara 'yon, yung pagtitreten dahil nga na-oppress siya, naapi. Si Zuleika Lopez, naapi. Si Sara, naapi. Kumbaga yun yung kanyang kaya justified yun. O pag sinabi mong ganun, ibig sabihin, ina-admit mo na talagang nang threaten ang Vice President. Talagang nang threaten ang Vice President. Kaya lang, ang inaano mo, justified yung ginawa niya. O, wala na. Ito na mga kabunyog. Ibig sabihin nito, ang defense team ni Sara, inadmit na talagang nag-threaten ang Vice President. Kaya lang, justified naman yung ginawa niya. Doon sa nagkontrata ba siya ng assassin? Hindi niya dinina yun. Ang sinabi lang ng defense, hindi naman napatunayan o wala namang patunay o ebidensya o testigo ang prosecution. Ano na ito mga kabunyog mga kababayan? Mga ito, palpak na ito. Grabe na itong mga kapalpakan na ito, mga kabunyog mga kababayan. Kaya, ewan ko kung paano nila i-cure yan. Pinapanood yung mga pagmumura ni Sara Duterte. Alam niyo yung reaksyon ni Win Gatchalian. Sabi ni Win, si Chis Escudero napapaano din. Doon pa lang makikita mo na eh. Ha? Napapaano mga kabunyog si Win Gatchalian doon sa mga sunod-sunod na pinakitang video ni Sara, yung nagmumura, yung nagbabanta, yung puputulin daw ang liig, napapaganyan si Win Gatchalian. Kahit si katabi lang ni Win Gatchalian si Chis Escudero, iba yung reaksyon. Sa totoo lang mga kabunyog, kung itong mga senador na ito magiging yung wala lang silang biases, makukonvict si Sara. Dito pa lang sa itong fourth ground pa lang na ito, itong article of impeachment number 4, itong grave threat na ito. Dito pa lang,